A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this holy space. My cup runs over like a river wide, through shadows and trials I cannot hide. Goodness and mercy will follow me forever and always through. Pagpalain tayong lahat and welcome everyone. Ating tatalakayin ang nakalagay sa Romans chapter 1 beginning verse 1 to 7 at nakapalaman doon ang tatlong mahalagang mga bagay. Walang iba kundi the gospel, Jesus, and the believers. Anong ibig sabihin nito? Ano ang implication nito? At ano ang ating application nito? So, welcome sa ating lahat, and then kung inyong magustuhan ang ating mensahe na mula sa ating Panginoon, mula sa salita ng Diyos, atin itong i-share sa ating mga kaibigan nang sa ganun sila rin ay magkaroon ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang layunin natin dito ay isa tayo sa mga maging kasangkapan ng Panginoon upang patuloy ang education, pagbibigay, pagninilay o pagkatuto sa salita ng Lord. So, samahan nawa tayo ng ating Panginoon and pagpalain tayo ng Panginoon saan man tayo naroon sa mga sandaling ito. So, ang Romans chapter 1 verse 7 ay mayroon nilalaman at ito'y papaliwanag natin. So beginning verse 1, actually it started with Paul na ini-introduce si Paul and yung gospel, si Jesus and the believers. So this is very interesting na subject beginning chapter 1. And so nandito tayo ngayon sa verse 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be apostles and set apart for the gospel of God. May tatlong bagay na narito o apat na bagay. Una, ang word na servant at saka yung panawagan sa kanya, called, at ang kanyang katalagahan bilang apostol ng Panginoon. At yung word na set apart. So napakalaga yung word na yon na nakalagay dito. So ito ay pagpapaliwanag ni Paul kung sino siya. Siya ay lingkod ng Panginoon. So si Paul, before siya naging lingkod ng Panginoon, ay siya ay persecutor ng mga mananampalataya. But this time, transition by the grace of God, servant of Christ. At itong kanyang pagiging lingkod, hindi ito kinuha kung saan because kanyang sinabi na tinawag siya. Mahalaga yung pagtawag kasi pupwedeng self-designation, self-imposed. Pero mahalaga yung calling na ito, calling. So maganda ang istorya ng calling ni Paul bilang isang opposer, and then nang pumapatay siya ng mga mananampalataya. That time he received an approval na i-persecute ang mga believers ng Panginoon. But din yung transition na yun, it's so beautiful. Makikita natin sa Acts kung paano siya kinausap at ang Panginoon mismo ang siyang nag-outreach sa kanya in a way, and it means na si Paul ay that time ay nagkaroon siya ng re-evaluation, transformation, and naging isang alagad ng ating Panginoon. And then yung apostoles or apostles ay siya'y sinugo, pinadala. Ayan ang kanyang tungkulin at mamaya malalaman natin at yung pinaka specific area na kung saan, or geographic na kung saan siya tinawag ng Panginoon. So, servant, called, apostles, and set apart. Yung word na set apart, napakahalaga sa pagkakataon na yan, yung set apart. So, ito ay makikita agad doon yung spirituality na connected doon sa
in the past kung paano yung mga lingkod ng Panginoon ay tinatawag, sila ipinipili at sila ay set apart for a certain ministry in the temple or as a prophet, ganyan. So makikita natin yung word na pagtatalaga. Kapag tinalaga ka something na mayroon katalagahan, like na italaga si John the Baptist, I remember na siya ay nagkaroon ng spiritual na nagpagpapalalim, kaya siya ay nag-aayuno, dahil siya ay nakatalaga para sa isang specific na gawain. So it's about fasting and then isolation, something na kung saan ay kausap nila ang ating Panginoon. So sa kaso ni Paul, yung pagiging set apart niya, bago siya naging apostles ay I think 3 years siya na nagpunta sa lugar ng Arabia na sinasabi niya, at doon ay patuloy siyang nag-aral at nag-ayuno until such time na siya ay nilaunch ng Panginoon upang siya ay maging mangangaral. Okay. And then going to verse 2 ay introduction ng gospel, at ang sabi doon, the gospel he promised beforehand through his prophets in the holy scripture. Ang kapansin-pansin na yung gospel, of course ang meaning ng gospel ay mabuting balita, good news. Now, ang good news na ito ay extraordinary sapagkat hindi ito good news na parang dyaryo or kaya nanonood tayo ng news sa TV. No, ang good news na ito ay tagos doon sa ating kalalagayan bilang mga tinubos ng ating Panginoon. So, ang kwento nito ay yung depravity, yung unrighteousness ng tao, yung kawalan, yung hopelessness ng tao, and then yung kawalan ng moral and spiritual na kalagayan or standing, na kung saan ay lost natin yung ating relasyon sa Panginoon. And then the good news came, at anong ibig sabihin ng gospel or good news na ito ay may restoration, may panibagong pag-asa, may forgiveness, at may sinugo, may pinadala, and may Messiah, may redemption na mangyayari. Ito yung good news na nasabi. So, di tayo mag-i-specific, but din pag sinabing gospel, ito ay good news, at ang tinatamaan nito ay yung ating spiritual na kalagayan, and hindi lang yung spiritual nating kalagayan, pati na yung ating physical and mental na kalagayan included sa mabuting balita na ito. So bukod pa doon yung blessing na dumarating sa tao, hindi po lamang sa sinasabing material, kundi yung ating spiritual wellness na sinasabi. So ito ay yung sinasabing promise na ating makikita ngayon dyan, ay napaka-importante na sinasabing promised beforehand, pinangako bago pa man sa pamamagitan ng mga propeta and the Holy Scripture. So ngayon ay may pangako, at yung pangako na ito, it means can be traced back. Pwede natin pag-aralan, ano ba yung pinangako, totoo ba ito, o ito'y fiction lang sapagkat hindi naman nag-stand up sa scrutiny. But then masasabi natin with almost 40 writers in all Old and New Testament, and then may pangako na darating na pag-asa and tagapagligtas, and then ang mga nagsulat hindi magkakilala, pero yung mga pinangako hindi napako. Natupad siya at sa haba ng panahon accurately ay natupad isa-isa, at marami pang mga pangako ang matutupad before the coming of our Lord Jesus Christ. So much on that. And turning now to verse 3, who is Jesus? So Jesus was introduced at this time sa verse 3 regarding the Son who as to his earthly life was a descendant of David. So anong implication nito and anong application nito sa atin? In a way, may application ba dito? Implication? Well, yung Son, which is Jesus Christ the Savior, ay
yung kanyang divinity, sinasabi dito, earthly life. And then may sinasabi na descendant of David. Pero ito ay punong-puno ng milagro or miracles. Ang bagay na ito, pag binabanggit ni Paul ang bagay na ito, dahil ito ay super controversial even until today. But during that time, yes, it was so controversial na mahirap tanggapin na yung Son of God, which is Jesus, claimed as Son of God and equal or the Father and I are one, sinasabi niya. And that time, muntik siyang batuhin sapagkat tinuturing niya na kapantay niya, pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kilala ng Israel ang Diyos, pero hindi na kilala yung Son of God. And then, pero sinasabi ng mga kasulatan na mayroon isisilang na siya ang sinugo, Mesiyas, at nung sinugo na nga ay claim niya na ang siya at ang Ama ay iisa. At ang presentation na ngayon kay Jesus Christ ay the only begotten Son of the Father. Okay, so nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Confirm ito doon sa portion na kung saan nung binaptize siya, and then sa Ilog Jordan, and then yung mga pronouncement na this is my beloved son whom I am well pleased, so listen to him. So ang Ama mismo nagpakilala sa kanyang anak, and then controversial that time, paano siya naging Diyos kung siya'y tao? Well, yun na nga ang idea na yung Diyos pwedeng maging tao, okay, pero ang tao hindi pwedeng maging kapantay ng Diyos. Pwede siyang maging Diyos-Diyosan kung anong gusto niya, but din hindi niya mapapantayan ang Diyos. But ang Diyos pwede siyang magkatawang tao for the purpose of saving His people. Okay, so napakaganda yan, and may sinasabing earthly life. Of course, sa 33 years in all, or more or less, nandyan sa portion na yan, 33 years. Yan ang kanyang earthly life, na ibig sabihin ay talagang namuhay siyang ordinaryo, kagaya ng ating karanasan bilang nasa physical flesh. So at yung lineage niya na kung saan ay descendant of David ay confirming na ang Messiah ay magmumula mula sa lahi ni David. Something na ito yung mga technicalities na kapag pinag-aaralan ng mga gustong magsuri at gustong i-confirm kung siya na nga, ay accurately ay makikita by history, by books, and by yung mga nag-aral nito na mga scholars. Now, dahil dyan ay kaya kailangan isulat, I can understand in my own understanding now na kaya kailangan banggitin na linya ni David sapagkat maraming lumitaw ng mga Jesus, di ba? Pwedeng maraming Jesus or Jesus, kaya nga minsan kapitbahay natin si Mang Jesus, well, hindi siya descendant of David kasi hindi matitrace, pero si Jesus Christ, yes, by prophetically, historically ay nakalinya siya at makikita, matitrace sa line of David. So Jesus Christ, the Lion from the tribe of Judah. Okay, so napakaganda. Kaya pag binabanggit ko ang mga bagay na ito, it means na mas kung gusto natin itong i-dig up, na lalo natin may intindihan at lalong gaganda ang pangunawa natin, at also maintindihan natin kung bakit ganun ang pagkakasulat ng mga writers o si Pablo sa mga taga-Roma. So gusto kasi ang layunin nito para hindi nila i-question na baka fake Jesus or teaching ito, kundi sa ganitong presentation ay nagpapakita ng authenticity na kung saan pinangangaral ni Pablo yung tunay na tagapagligtas. Okay, now turning verse 4, and who through the Spirit of holiness, so it also is again referred to Jesus Christ. Ang sinasabi dito ay appointed Son of God in power by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So as appointed Son of God siya,
You are my son, sabi ng Hebrew. Today, you are my son. And sabi dyan ay yung resurrection, subject ng resurrection sa Bible, controversial yan sa mga skeptic, sa mga hindi naniniwala sa Lord. Pero yung resurrection na ito ay hindi mahirap sa Diyos sapagkat si Jesus ay namatay siya, ipinako sa krus, at ito ay historically ay mapapatunayan na yes, yung execution niya that time exact doon sa ginagawa ng mga ng Roman Empire, na kung saan ang mga convicted criminals nila ay mayroon punishment of crucifixion. At ito ang dinaanan ng Panginoon. He could have been killed in any form, but then accurately he was hung on a tree, he was crucified, dahil ito yung propesya patungkol sa kanya. But then another prophecy that he will rise up again on the third day ay isa na namang subject na kumbaga ay kailangan paniwalaan sa mga naniniwala na at walang pagtatanong sa bagay na ito. Well, yan ang mabuting balita, at hindi ka magi-struggle na yes, ang Savior natin ay siya ay nag-resurrect from the dead. Okay, dahil dyan ay importante ito, because kung hindi siya nag-resurrect, ay sabi nga ni Pablo, if resurrection didn't happen and if Jesus Christ was not resurrected, our message is void or nothing or without meaning. And ibig sabihin, walang tagumpay, okay? Walang tagumpay. So, ang kanyang resurrection, pag pinag-aralan natin, this is victory over sin and death. This is victory of Jesus Christ. This is victory for all the believers. Ang kanyang kamatayan at pagkabuhay ay ating lubos na tagumpay. He overcomes sin, death and sin. So, in-overcome niya mga bagay na ito. So, ang Panginoong Jesus ay mananagumpay. Ang tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Yan. So, dahil dyan, ay napakaganda na kapag pinag-aaralan natin at pininlay natin na look, yung ating salvation ay talagang pinagbuhusan ng priceless, dahil ang buhay ni Jesus ay priceless, at wala tayong makikitang taong mag-aalay ng buhay sa atin and then mauuwi tayo sa kaligtasan dahil sumampalataya tayo sa Kanya. Well, si Jesus, yes, He can do that, at ginawa niya yun sa atin because mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. So you can see the implication na kapag naalala mo ang Panginoong Jesus araw-araw at nagbabasa ka ng salita ng Diyos, at laging papasok sa isip mo ang idea na ito, lalo na naririnig mo ang preaching na ito, ay masasabi mo na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin, right? So dahil dyan ay turning tayo doon sa verse 5 na kung saan sinasabi, and through Him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for His name's sake. Okay, so ang pinaka magaling diyan na explanation ni Paul na sa pamamagitan niya through him again, and ibig sabihin niyan through Jesus Christ. Walang through me o through them, kundi lahat ng ito ay in Christ, through Christ, at ang sabi doon tumanggap ng grasya ng Panginoon, at ang sinasabi doon at saka apostleship. Ang apostleship na ito, yung katalagahan niya para suguin siya, sinugo. Okay. Itong pangangasiwa bilang sinugo. Okay, apostleship, padala. Okay. At ito'y isang grasya. Okay, isang grasya. So, ni-recognize ni Paul na grace because hindi naman siya karapat-dapat, at wala isa man ang karapat-dapat. Kaya ang tawag last ng ito, kung kini-question na iba, who are you, Paul? Ganyan eh. Okay, so, iyan ay grace lamang. Okay? So, dahil dito, ay sinabi niya itong katalagahan na ito, and para tawagin ang mga Gentiles o hintil para sa obedience that comes from faith
for His name's sake, because of the name of Jesus. So ang mga hintil, yung Gentiles, ay importanteng maintindihan natin na tayo ay hindi Hudyo, and then we are grafted in or adopted dahil sa ginawa ng ating Panginoon. At si Pablo at that time ay siya ang sinugo para maging apostle sa mga hintil, meaning outside the covenant of God. Yun ang ibig sabihin ng Gentile. Ibig sabihin without God, without covenant, and then malayo sa pangako ng Panginoon. So, but then through Jesus Christ, we are all one in Him. Diba? Ayun ang ginawa na biyaya ng ating Panginoon sa pagkakataon na yan. Then turning, dahil dyan ay pinakikita ngayon na yung Gentiles ay mga believers na ngayon. So who are they? Who are the believers? Ang sabi doon ay, and you also, verse 6, and you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. This is powerful. Kasi nung araw, yung pride na kami lang ang covenant people of God, kami lang yung beloved by God, kami lang yung mayroon, covenant, kami lang yung kausap ng Diyos. So mayroon, that time may piniling lahi, may pinili ang mga Hudyo, ay pinili sila ng Diyos, and the rest ay sorry na lamang. But then this time ay pinoproclaim ni Paul na ngayon kayong mga hintil without covenant, kayo ngayon, you are called, tinawag naman kayo. So nangyayari yung calling, at ang dahilan doon, God wants you and I to belong to Jesus Christ. So yun ang good news ngayon dito. And sabi na doon, to those who are in Rome, particularly yung Rome, kasi ang Rome ay at the time ay medyo persecuted, well, around the world at the time, and even until now ay tuloy-tuloy ang persecution. How much more ang Rome, the center of power during that time, na kung saan ay ang tao doon na mataas ang tungkulin ay tinatawag na divine, and ibig sabihin doon ay nasa mahirap na kalagayan ang mga nakipag-isa kay Kristo during the time, because ang persecution ay it means na pwede silang gawaran ng death penalty dahil mayroon silang, or dahil sila ay mananampalataya. So persecuted, but then anyway, by the grace of God, maraming istorya dyan na kung saan ang mga Christian doon, they endure the suffering of persecution, but they remain loyal and committed to the gospel, and committed to the salvation na dala-dala nila. So to all who are in Rome, loved by God and called to be His holy people. So, ang maganda dyan, pansinin nyo, loved by God. So, universally, through Jesus Christ, no question. Pero yung sinasabing called to be His holy people, ito yung pinaka, sabihin natin, malaking gantimpala during that time. But sino ba kami? Parang ganun, kami ba'y qualified? But those who are in Christ, tinawag tayo para maging banal na bayan niya, mapabilang sa banal na bayan, holy people of God. Only dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus, and only because hindi mo lang siya kilala at tinanggap, kundi nagpapatuloy ka sa bagong buhay na kung saan ay ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Napakaganda ng introduction ni Paul, at napakaganda na kung saan ay malaman natin na even sa first part pa lang ito ng chapter 1 ay mayroon ng introduction about sa isang lingkod ng Diyos na hindi fake, kundi yung turo niya is authentic, and during that time he has to elevate himself as the real apostle of Jesus Christ, and also introduction to the gospel. And it was because of the gospel, or the reason why Paul is doing his mission to those places in Minor Asia, and in those places na kung saan ay
outside Jerusalem, and also the introduction of Jesus, which is he is the Son of God, and he was resurrected from the grave, and of course after he made that offering of himself on the cross of Calvary, and referring to the believers as the beloved by God and called to become holy sa Panginoon. Napakaganda, and tuloy-tuloy lang tayong makinig ng salita ng Diyos. Pwede natin i-share para nang sa ganun ma-inspire ang ating mga kaibigan na kung saan ay gustong matuto na ng Word of God. I'm not saying na ito na yung pinaka nasabi ko na lahat, but then as much as possible ating ginawa na kung saan ay ma-express natin yung nilalaman, implication and application ng mga nababasa natin dito. At ang ating prayer na ang ating ginawang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay nakatulong sa inyong meditation, nakatulong sa inyong pag-aaral, sapagkat na tayo ay mga estudyante ng salita ng Diyos, patuloy na nagpapalalim, nag-aaral, at nawa ay mayroon bagay sa ating buhay na tayo ay ma-encourage to continue in what we are doing as a believer of Christ, at hindi tayo ma-sweep away ng current na nangyayari ngayon, na kung saan sa ating paligid ay syempre yung physical na nangyayari na it can affect us, or even sabihin natin na manghina tayo, pero dahil sa ebanghelyo ni Kristo nire-refresh tayo from time to time na yung pagkatawag sa iyo at sa akin ng Panginoon ay pinagbayaran ng mahal, at ito ay dinesisyonan ng ating Panginoon long before pa tayong makakilala sa Kanya. Sa inyong lahat, maraming salamat, and God bless you. God Through bless you. shadows and trials.